Oh, si Binoy na naman. Hindi nga natakot tong taong tong pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf dun sa Basilan. NBI pa kaya? Baka nakalimutan nyo, no? Siya ang kauna-unahang artista na nakapagligtas ng bihag doon sa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf. Oh, di nyo alam, no? Oh, kung gusto nyo malaman, search nyo. Tingnan nyo yung history ng isang Robin Padilla. Okay? Suputing tabing, siya ang bad boy ng pelikulang Pilipino. Baril, porma at tapang ang kanyang puhunan. Pero noong Abril ng taong 2000, ang script ng pelikula ay naging realidad. 52 bihag, isang grupo ng mga terorista at isang hiling na nagpagulantang sa buong bansa. Gusto nilang makausap si Robin Padilla. Ang Abu Sayyaf sa pamumuno ni Gaddafi Janjalani ay may bitbit na banta, pugot ulo para sa mga lalaking biyag, kabilang ang isang pari kung hindi darating ang aktor. Sa Malacanang, nag-aalangan si Pangulong Joseph Estrada. Paano haharapin ng isang sibilyan ang mga armadong rebelde? Pero dahil sa desperasyon at lumalalang sitwasyon, binigyan ng gobyerno ng green light si Robin o Abdul Aziz sa kanyang pananampalatayang Islam. Bit-bit ang kanyang pananampalataya at ang kanyang reputasyon. Pumasok si Robin sa kuta ng mga bandido sa Mount Puno, Mahaji. Walang bodyguard, walang script. Ang nakakagigimbal na katotohanan, ang mga terorista tila naging fanboys. Gusto nilang makipagkamay, makipag-usap at magpa-picture sa kanilang idolo. Sa gitna ng tensyon, nakuha ni Robin ang loob ng mga armadong lalaki. Hindi lahat ay napalaya agad, pero ang presensya ni Robin ang nagpahinto sa itinakdang execution ng araw na yon. Nailigtas ang ilang bihag, kabilang ang mga bata at guro. Mula sa pagiging bad boy, kinilala si Robin bilang isang peacemaker, isang papel na gagampanan niya pa sa maraming pagkakataon mula sa Bikutan Siege hanggang sa Senado. Marami ang nagsasabi na ang politika ay parang pelikula. Pero para sa mga bihag sa Basilan, ang heroism ni Robin Padilla ay hindi fake news. Ito ay isang kwento ng tapang na lumampas sa lente ng kamera.